Hitik ang lungsod ng Maynila sa mga makasaysayang arkitektura. Ang ilan sa mga ito nasira na sa pagdaan ng panahon. Pero sa ngayon, imbes na gibain, isinailalim sa tinatawag na adaptive reuse ang ilang mga antigong bahay at gusali sa lungsod. Sa pamamagitan nito, mag-iba man ang kanilang gamit, mapapanatili naman ang orihinal na anyo ng mga istruktura. Si Lay Alves on assignment. Maynila, tahanan ng mayaman nating kasaysayan at kanlungan ng iba't ibang kultura. Sa paglipas ng taon, unti-unting nag-iba ang itsura ng lungsod, lalo noong taong 1945 nang maganap ang Battle of Manila. Bukod sa kumitilito ng libo-libong buhay, winasak din ito ang ilang mahalagang architectural at cultural heritage na dating simbolo ng karangyaan ng Maynila. Taong 2014 nang gibain ng Army-Navy Club sa Maynila na itinayo noong 1909. Ngayong taon, giniba naman ang kilalang Philippine National Bank sa kalye ng Escolta sa Maynila. Ayon sa isang heritage conservation advocate, may mga paraan para hindi nagibain o sirain ang ilan sa mga heritage building o structures. Bakit siya tinawag na adaptive reuse? Kasi yung mga bagay, yung mga gusali, pwedeng nung araw bahay siya, pero ngayon, pwede siyang gamitan ng ibang gamit na hindi na kapareho sa nung nakaraan niya. Sa isang buong araw, pwedeng puntahan ng ilan sa mga gusali at bahay na dumaan sa adaptive reuse o pagkapanatili ng orihinal nitong anyo. Sa umaga, pwedeng bisitahin ng UP Manila Museum of History of Ideas sa Padre Paura. Ang gusaling ito na itinayo noong 1931 ay unang nagsilbing infirmary ng universidad hanggang 1947. Taong 2009, sinimulan ng restoration dito at binuksan na sa publiko bilang isang museo noong 2014. For every artifact, there's a story. And that story tells the history of the University of the Philippines. At kapag nagutom, pwedeng bisitahin ang lumang bahay na pagmamay-ari at dinisenyo ni National Artist for Architecture na si Pablo Antonio sa Pasay City. Ang bahay na ginawa noong 1948, dinisenyo ng naaayon sa uri ng klimang meron ng Pilipinas. Restaurant by appointment na rin ito ngayon. My father, he always believed this. We live in a tropical country. And he said as such, we should enjoy the climate, and you can see how my father and my mother preserve the green heritage, which is very in today. Matitikman dito ang ilang comfort food na kinalakihan ni Malu. Sa hindi kalayuan, makikita ang 2680 FB Harrison Compound na may halos 20 bahay na itinayo matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang isa sa mga bahay na ito, art gallery na. Dito naka-exhibit ang mga likha ng ilang baguhan at kilalang artist sa bansa. Malaking bahagi pa rin daw ng bahay ang nasa orihinal nitong anyo, kaya naging maingat si Albert sa pag-repurpose nito. For the exhibition rooms, we had to clad the windows with our walls where we can hang paintings at any point. At kapag napagod sa maghapong pamamasyal, bakit di subukan mag-check-in sa The Henry Hotel na nasa loob din ng compound? Ipinagmamalaki ng hotel ang pinagsamang modern at vintage na disenyo nito. It will really remind you of how Manila was in 1948, back in its glory, elegant days. The baldosa floors are still the original baldosa tiles commissioned from a baldosa tile maker sa Malacanang. Wala raw masama na makisabay sa agos ng pagbabago, pero kung may paraan tulad sa Europa kung saan napanatili nila ang kagandahan ng mga lumang istruktura, maganda ring mapangalagaan natin ang ating mga lumang gusali para hindi tuluyang mabaon sa limot ang halaga at kwentong nakaugat dito. Ako si Lay Alves at ito ang aking assignment.